utas. Di mo alam yung utas? At sa mga nagsasabi na barakong-barako po yung boses ko, ay oo nga ho, ganun nga ho eh. 안녕하세요, 존입니다. Like, kamusta nagaho kayo? Ano ga? Okay pa? Okay pa tayo. I made a video before about my accent in different languages. Isa na dun yung Tagalog, of which I sometimes have a Batangueño accent. I've also made TikToks in the past, nagbabatangueño ako. And recently, nagtry na po ako maging active sa Facebook page ko. And nagkataon, yung Batangueño reel, it got quite a number of views. So yung mga tao sa Facebook, pupuntahan nila yung TikTok or yung YouTube account ko, tapos sasabihin nila, hala, bakit di ka na nagbabatangueño? Nalimutan mo na, Gaining? Nalimutan mo na? Nako nama. Diyos ko po, Rude. Nalimutan na rin. Di na rin Batangueña. Ganon. Ganon yung mga nagiging reaction ng mga ilang tao, which sometimes nakakatawa. For today's video, it's going to be a story time about my Batangueño accent and my life in Batangas. Paano ka natuto mag-Batangueño? Ever since our family transferred to the Philippines, sa Batangas po talaga kami nakatira. So, 19-20 years, Batangas po talaga yung tahanan namin. Siyempre, since doon kami nakatira, doon na rin ako pumasok from preschool hanggang high school. Hindi naman sa I specifically tried to learn the Batangueño accent or the Batangueño Tagalog. It's just the Tagalog that was available to me. Yun lang talaga yung nasa paligid ko. Yun yung na-adapt kong punto or yun yung na-adapt kong pananalita. So, doon sa video, I would also get comments na, kagaling naman na re. Kanino gang anak are? Tamang-tama ka. Gayan na gayan nga ang pananalita ng mga taga-Batangas. Pero also, at the same time, meron din iba na nagsasabi na, lah, halata namang pinilit. Pilit na pilit naman yung punto mo. I would say in the video, medyo pinilit nga po yung punto ko. Well, sinabi ko naman, itatry ko nga yung Batangueño Tagalog kasi represent ako ng mga different accents na alam ko. So, for video sake talaga siya. Pero I would say, lumalabas naman talaga yung pagiging Batangueño ko paminsan-minsan in everyday life. Hindi ko sasabihin na lagi kasi hindi naman talaga. Depende lang talaga sa situation at sa kausap. Meron lang talagang certain terms na parang nasanay ako na Batangas accent yung lagi kong ginagamit. If I were to put a percentage dun sa pagiging Batangueña ko talaga, like kung kailangan ko talaga maglagay ng percentage, wow, math yan. Siguro less than 50% lang po. Kasi wala man ako masyado alam ng Batangueño words. Also, the only time na gagamit naman ako ng Batangueño kapag kakausapin ko yung fellow Batangueño friends ko, which is yung high school barkada ko. And sila din naman, medyo bihira na sila mag-Batangueño kasi matagal na rin yung life nila sa ibang lugar. Ilan sa kanila, Batangueña pa rin. So, grabe, nung nakita ko siya last time, lakas ng punto niya, girl. Nagkukwento siya ng mga galit stories niya. Grabe, damang-dama mo. Damang-dama mo yung galit niya. Lakas. Ang hin-hin pa naman niyang friend. Pero anyway, wala akong masyadong alam na Batangueño terms. Pero to be fair, di ko alam na meron palang difference yung Tagalog ng Batangas at Tagalog ng Manila. Nalaman ko lang to nung pumunta na ako ng college. I mean, for sure, feeling ko diniscuss to sa school. Syempre naman, siguro naman. Di lang siguro ako nakikinig. Awan ko, bakit kaya, no? Hindi ko masyado, like, ini-inshik in Tagalog. What's inshik in English? Nakranto ko, di ko alam. Korean lang alam ko. Parang hindi ko na-process. Inisip ko lang na parang, Tagalog. Same sila na Tagalog yung tawag eh. So, same lang. Pero apparently, medyo may pagkaiba yung Batangas at Manila. So, hindi ko nga yun alam. Nalaman ko lang nung pumunta na ako ng college. So, going to college is the first time that I lived outside of Batangas. Hindi naman pwedeng uwian ako from Batangas hanggang Quezon City. Lalo-lalo na 7 AM yung klase ko. Girl! So, nung college, dun ako tumira sa May Diliman. Tapos, uwian na lang every weekend, ganyan. So, yun yung first time kong hindi ako surrounded by Batangueño people. In Batangas kasi, hindi naman lahat nagbabatangueño. Hindi naman lahat nagsasalita na, ano ga? Meron din naman iba nagsasalita na, ano ba? So, akala ko, parang preference mo lang yun. Na kung ano yung matripan mo, may options ka lang, ganun. Parang today, medyo feel ko maging, ano ba?
Pero tomorrow, feel ko maging anuga. Pero apparently, pagpunta ko ng Diliman, wala pala masyadong gumagamit ng anuga. Ano ba pala usually yung ginagamit? Special pala yung ganire, ganoon sa Batangas. So, how I compartmentalized language back then was depending on the country. Kasi di ba 3 yung alam ko language. So, naka-divide lang siya into Korea, US for English, Philippines. Like, hindi ko talaga sinaksak sa utak ko nun na merong dialects and other languages. My world was so small. And I was only exposed to like this community. So, ayun, pagdating ko ng college, hindi pala gumagamit yung mga tao ng anuga, ganire, ganoon, laang, dine, hindi pala. Pero yung mga ganong terms, madali lang siyang intindihin kasi alam din nila. Kasi siguro it sounds similar. Isa sa unang terms na I had to adjust was yung term na utas. Kasi nung high school ako, yun yung trending term nung panahon ko. Panahon ko? Ito na naman tayo ulit sa panahon ko. Hindi ako ganun katanda. Yung trending term na ginagamit namin is utas. Para siyang LOL. Sorry, hindi pa uso emojis nung panahon namin. I feel old. So, lagi kami nagsasabi ng friends ko parang, utas na utas kami! Di syempre, ginamit ko yun sa college friends ko pagdating ko doon. Tapos parang di nila ako magets. Ano yung utas? Di mo alam yung utas? Utas, like, tawang-tawa ka. Like, halos you're dying of, like, laughter, ganyan. Tapos apparently, Batanggenyo term pala yun. I learn new things every day talaga. Another term na naalala ko is yung term na goto. Alam niyo yung goto? Yung pagkain? Yung sabaw? Yung orange? Alam niyo yung goto? Alam niyo yung goto? Masarap yun eh. So, ganito yung goto na alam ko. Tapos may time, pinag-usapan namin to ng friends ko na gusto ko yung goto na sabaw. Tapos sabi niya, ha? Hindi naman sabaw yung goto. Lugaw yun. Ha? Hindi. Sabaw yun. Yung orange, yung sobrang sabaw. Like, watery talaga yun. Ha? Hindi. Lugaw yun. Like, malapot talaga. Ha? Malapot? Kung malapot yung goto mo, baka expired na yan. Bubo na yung kainin, girl. Diyos ko. Pero apparently, pareho pala kaming tama. Yung goto sa kanila is lugaw. Goto sa amin is sabaw. Napagsabihan ko pa siya na expired yung kinain niyang goto. Sorry. And another thing is, kapag pumunta ka ng college, di ba syempre, marami kang makikilala iba't ibang tao na mula sa iba't ibang lugar. At di syempre, magtatanungan kami na parang, uy, taga saan ka at saan ka galing? Oh, I'm a South kid kasi. I'm from Alabang. Alabang? Alabang? Alam mo, mula sa amin, papunta Alabang, 1.5 oras. Char, wala akong galit sa mga taga-Alabang. Natatawa lang ako kasi parang hindi kami part ng South kid. So ano kami? South kid. Taga-South Korea po ako. Ako yung real South kid. Char. Tapos whenever I tell people that I'm from Batangas, di ba may mga stereotypes? Oh, you're from Batangas? You always go to the beach? Hindi, girl. Hindi. Alayo ng beach sa amin. Mga ano rin. 1 oras din yung beach. Nasa Pilipinas tayo, lahat naman ng destinations malayo? Ano ka ba? I used to get that a lot. Kasi yung tinitirhan kong place sa loob ng Batangas ay medyo city area, hindi beach area. Sige. Magte-try na po ulit ako mag-Batanggenyo accent. Ibabalik ko na ho ulit. Gusto ko lang naman ho magpasalamat sa mga taong nagsabi sa akin na ang galing ko daw mag-Batanggenyo. Hindi naman po masyado. Hindi po ganun kagaling. Kung ano lang po talaga yung alam ko, ayun lang din po yung nasasabi ko. At sa mga nagsasabi na barakong-barako po yung boses ko, ay oo nga ho, ganun nga ho, ay salamat ho, barakong-barako nga ho ang aking boses. Recently, nalaman ko, meron palang kasabihan yung mga taga Batangas. Hindi ko maalala yung exact, pero something along the lines na, di bale walang yaman basta merong yabang? Di ko alam yun. Recently ko lang yun nalaman sa friend ko. Apparently, Batangas straight pala yun. Bakit ho tayo gayon? Pwede ho bang pareho na lang meron? Gusto kong may yaman ako at meron ding yabang. Pareho ata wala. Ayun lang po. Maganda po sa Batangas. Paminsan-minsan, may mga nagsasabi kasi sa akin na, bakit ka nasa Batangas? Wala naman masyadong Koreano dyan. Di man ako
naghahabol ng Koreano. Like, yung pamilya namin masaya sa Batangas. We feel like it's a good home. Hindi siya masyadong super, like, city. Hindi rin siya, like, super province. May pagka-balanse siya. Pero recently kasi, nagde-develop na rapidly yung city namin eh. Which, I guess, is a good thing. In a way. Pero ang traffic! Yung pamilya po namin, masaya doon. And sabi nga ng dad ko, yun na yung last home niya sa bumalik ulit siya dito sa Korea. So, if wala po kayong mapuntahan, punta po kayong Batangas. Charis, nag-invite. Ano ako, tourist guide? Maganda doon, sige. Alam kong pinupuntahan niyo yung beach sa Batangas, pero marami pang iba. Puntahan niyo. Sige, go. Maganda. Go lang. Sige. Ayun lang. Thank you for watching my video. See you next week. Bye! Welcome ulit sa N-Screen. Alam nyo, isa sa mga popular food in Batangas is lomi. And tanda ko yung prof namin, sinabi before, yung lomi daw parang uhog. Bakit niyo yun sasabihin? Pero totoo, parang nga siyang uhog. Like legit. No? Like yung consistency niya, tas yung kulay pa niya, tas may mga laman-laman pa, no? Pero masarap. If di nyo pa na-try mag-lomi, try nyo, masarap. Uhogi texture. Tsaka aminin nyo na, natikman nyo naman yung uhog nyo, di ba? Habang naiyak kayo, malat-alat. Hindi naman ganun kaalat yung lomi. Masarap. Tikman nyo po yung lomi pag pupunta po kayong Batangas at balitaan nyo po ako kung like masarap. Yun lang. Bye! How did I make you mine?